Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, nationwide checkpoint operations para sa halalan 2025 sinimulan ngayong linggo. Criminology student sa Cebu City, arestado, nahulihan ng 7.5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ride-hailing app providers, inatasan ng LTFRB na sagutin ng 20% discount sa senior citizens, PWDs at estudyante. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Inumpisahan na ngayong linggo ang joint AFP-PNP COMELEC checkpoint operations sa iba't ibang mga syudad at mga bayan sa buong Pilipinas na magtatagal sa buong election period. Sa Cagayan, pinangunahan ng COMELEC Region 2 ang pagsasagawa ng ceremonial kick-off para sa gun ban checkpoint, katuwang ang kasundaluhan ng 5th Infantry Division at kapulisan. Nakilahok naman si Brigadier General Alvin Luzon, commander ng 101st Brigade sa launching ng COMELEC checkpoint sa lalawigan ng Basilan. Nagsama naman ang 24th Infantry Battalion at ang Abra Police Provincial Office sa pagsasagawa ng checkpoint operations sa iba't ibang munisipalidad sa Abra. Layunin ng checkpoint na maipatupad ang election gun ban at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa panahon ng halalan 2025. Alinsunod na rin sa COMELEC Resolution 10902. Arestado ang isang 20 anyos na lalaking criminology student matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 7.5 million pesos ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Central Visayas. Kinilala bilang alias Cali, naaresto ang suspect sa isang buy-bust operation sa sitio San Vicente, Barangay Dulho, Fatima, Cebu City, kung saan nasamsam din sa operasyon ng 1.1 kilograms ng shabu. Ayon sa PDEA 7, itinuturing ang suspect na isang regional level high-value target. Siya umano ang pinagkukunan ng droga ng mga inarestong suspect sa mga naunang operasyon. Nahaharap si Cali sa mga kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Maglalabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng memorandum sa susunod na buwan na nag-uutos sa lahat ng Transportation Network Companies o TNCs na sagutin ng 20% discount para sa senior citizens, PWDs at estudyante. Ayon kay LTFRB Chair Teofilo Guadis III, hindi dapat pasanin ng mga driver ang diskwento. Aniya ang mga may-ari tulad ng Grab at iba pang TNCs ang may responsibilidad dito. Sa pagdinig ng Senado ngayong araw, ibinahagi ni Guadis na sa kasalukuyan, sinasagot ng Grab ang 40% ng 20% discount, habang pasanin ng Grab drivers ang natitirang 60%. Sinasagot naman ng Joyride ang 80% sa 20% discount, habang cargo ng angkas ang buong 20% na diskwento. Iginiit ng LTFRB na hindi dapat pasanin ng mga driver ang ganitong gastusin. Pinag-aaralan din ng ahensya ang posibilidad ng pagbibigay ng refund sa mga driver at operator na nagbabayad ng diskwento sa nakalipas na tao. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.